Nakakalungkot po ang nangyari ng wala pa ako nasabi kundi tuwing maalala ko ang kabutihan ni Nanay. Sa totoo lang po, tuwing nalawat pa ako ay siya lagi ang lamang isip ko. Kahit nung wala pa siya sakit kasi nakawa po talaga ako sa kanya. Sa tuwing nakikita ko siya sa araw-araw ng buwan, lagi kong sinasabi sa kanya, kawawa na ito siya. Kaya kung ano yung binibigay ko sa kanya, kahit hindi alam mga kapatid ko kasi hindi ko lang ibigay sa kanya. Kasi para sa akin, kahit paano, kahit mahirap ang buwan, isa lang katwiran ko hanggang narito yung ating magulang. Sana pakamahalin natin sila. Wala na halos akong masabi dahil sabi na naman ako. Basta masasabi ko lang po, kung habang kapiling po natin yung ating mga magulang, ay huwag po tayong magkatubilin pa naman yung ating pagmamahal sa kanila. Maiksi lang po ang buwan. Wala pong silbi yung kayamanan dito sa mundo. Dahil kung tayo po ihubad na dumating dito sa mundo, ay hubad din po tayo alis. Useless po yung ating kayamanan. Ang mahalaga po ay kung paano natin ay pagama yung pagmamahal natin sa ating kapwa. Ang mahalaga kahit naghihirap po tayo, wala pang tayo, ang mahalaga po ay hindi tayo madamot sa kanila. Kahit paano, share natin yung kunting blessing. Ang masasabi ko lang po sa kabutihan ng aking ina, ay naramdaman ko po kung paano nyo kami pinalaki sa hirap po ng buhay. At dahil din po sa kanya ay natutupo ako magtrabaho. Katunayan po, nung binata po ako ay halos lahat po ng trabaho ay alam ko na. Dahil nakita ko po, siya ay naglalaba. At dahil nga po gusto kong makatulong sa kanya, sabi ko ay, Nay, ako na po ang maglalaba ng mga pantalon at shirt. Para makatulong man po sa kanya. At sa katunayan nga po, tuwing nakikita ko siya ngayon, kasi nung mga panahon na hindi na siya nagtatrabaho. Bali, ako na po yung gumagawa lahat. At mga bandang alas 3, alas 4, saka lamang po ako nakakalabas. Ang masasabi ko lang po ay sa atin po ngayon na narito pa sa mundo, tayo po ay lumapit lagi sa Panginoon. Kasi nasa tabi lamang po natin siya. Yung mga tao po na lumayapan na po, nang bigla po silang na-aksidente, sila po ay kawawa naman. Kasi bigla po hindi na po sila makakalapit at makapagsisi sa Panginoon. Samantalang tayo narito pa, may papagkataon pa tayong lumapit sa Kanya. Kasi sinabi ng Panginoon na ako ang daan at ang buhay. Walang makakarating sa Ama, hindi sa pamamagitan mo. Yun lamang po at maraming po salamat sa inyo mga katropa, sa inyong pakiniramay. Hindi ko po makakalimutan ang inyong kabutihan. Hanggang sa muli po. Si Ate Shirley po. So, pagpalang araw po sa ating lahat. Masasabi ko lang po, ngayon sa nanay ko, Nay, nandiyan ka na ngayon, hindi ka na makakaranas ng hirap, na lahat ng sakit. Pero Nay, sobrang lungkot, sobrang sadya, kasi di ko na namin makikita araw-araw. Wala na yung kaming magiging tainga ng lahat ng mga nararamdaman namin masaya at lungkot na naranasan namin. Pero message ko lang na sa mga kapatid ko na sana kahit wala ka na, sana solid pa rin kami. Para kahit wala ka, maramdaman namin na kasama ka pa rin namin. Sana, di ba kapatid ko, sana makasama kayo magsimba dito. Sana hindi pa yung muli yan lahat para mag-abol. Para makasama din natin si nanay at si tatay kung nasa man sila ngayon. At sa lahat po na narito, thank you po. And
Sa lahat ng mga tito ko, mga kapamilya ko, mga pinsan ko, mga tito. Salamat, Pastor, Family Bethany, si Roque, na lagi nandyan para sa amin. Sa mga kaibigan ng nanay ko, sa mga ninong ko na nandyan sa paligid. Sana nandyan pa rin kayo para sa amin. Ng mga anak niya. Sana sulit mo. Magbabago po sana. Ilang po, maraming salamat.